Iniurong sa susunod na taon ang panguhuli ng Land Transportation Office sa mga e-bike at e-trike na bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Nakatakda ring maglabas ang LTO ng updated guidelines kaugnay dito. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Nakainga ng maluwag si Kenneth matapos ipagpaliban ng LTO ang panguhuli sa mga e-bike at e-trike na dumaraan sa mga national highway. Malaking tulong umano para sa kanilang pamilyang e-trike na gamit ni Kenneth. Malaki kasi ito nagagamit ko panghatid sundo sa anak ko sa school. Tsaka minsan ginagamit ko panghatid din sa trabaho ng asawa. Bukod sa pagiging praktikal, malaki rin ang natitipid niya sa araw-araw. Kung dati ay umaabot sa 100 pesos ang konsumo niya sa gasolina para sa motorsiklo sa loob ng 3 araw, ngayon ay 15 pesos lamang kada charge ang kanyang gastos sa e-trike. Pabor naman si Kenneth na iparehistro ang kanyang e-trike, ngunit umaasa siyang luluwagan ng LTO ang requirements at mas pabibilisin ang proseso. Ito na nakakatipid yung mga tao ngayon kaya sila bumili ng e-bike para makatipid din sa gasolina, pumasahe, ganyan. Kaya maganda rin, malaking tulong niya ang e-bike. Bagamat hindi natuloy ngayong Lunes ang panguhuli, paiigtingin ng LTO ang kanilang information drive upang maihanda ang publiko bagong pagpapatupad ng pulisya sa January 2, 2026. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR. Total magpapasko din, December, para yung information na makarating sa kanila. Kaya po isinet ko ng January 2. Pero pagdating po ng January 2, lilinawin ko po sa lahat, wala pong extension yan. Maglalabas ang LTO ng updated guidelines upang malinaw na matukoy kung saan bahagi ng kalsada maaari bumiyahe ang light electric vehicles o LEVs at kung saang lugar naman sila ipagbabawal. Ilalagay din sa guidelines ang ipapataw na multa at ang proseso ng pagpaparehistro ng e-bike at e-trike. Una nang ipiniliwanag ng LTO na ang pagbabawal ng LEV sa national highways ay bunsod ng pagdami ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng e-bike at e-trike. Samantala, inimpound ng LTO ang halos 30 luxury vehicles sa magkakahiwalay operasyon sa Metro Manila. Lahat ng ito ay nahuling walang rehistro, habang marami sa mga nahuling motorista ang walang driver's license at walang maipakitang ORCR. 3 sa mga nakumpiskang luxury vehicles ang kasalukuyang bineberipika kung smuggled. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.